Praise God, isang pinagpalang araw po sa inyo. Our topic today is about principles on how to increase our faith in God. From Luke chapter 5 verse 1 to 11 and at the same time chapter 17 verse 1 to 6. Let's read our scripture. Luke chapter 5 verse 1. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Verse 2, may nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga mangingisda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Verse 3, sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Verse 4. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumulaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Verse 5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Verse 7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Verse 8, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Verse 9, nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot, mula ngayon mga tao na, sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Last verse, nang may tabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Luke chapter 17, dun po sa verse 5 and 6, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Increase our faith. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Praise the Lord, pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us pray. Father, thank you for this blessed day that you have given us to listen to your holy word. In the name of Jesus, this is the day you have made. We will rejoice and be glad in it. Father, I pray as you speak right now to our viewers, increase their faith, enlighten their minds, and stir up their hearts. In Jesus' name, give us wisdom, knowledge, and understanding the scriptures and apply them into our lives. In the name of Jesus, let your Holy Spirit empower us, anoint us, and deepen our faith as we seek to know you more. In the name of Jesus, we worship you, Father, and we adore you. I pray this in Jesus' name. Amen. Kapatid, nagawa mo na bang hilingin sa Diyos na dagdagan pa niya ang iyong pananampalataya? Makikita natin sa Luke chapter 17 verse 1 to 6 na kung saan ang mga disipulo ng Diyos ay nagawang hilingin na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Sabi doon sa verse 1, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Verse 2, mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo.
At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Verse 4, kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. Verse 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Makikita po natin dito na ang mga disipulo ay humiling na dagdagan pa ang kanilang pananampalataya. Today, God will teach us about principles on how to increase our faith in Him. Okay? First principle is seeking God. Sabi dun sa verse 1, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Take note, sabi niya, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Nag-uunahan. Ibig sabihin, excited sila at hiniling po ni Jesus kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga ito. It takes desire to seek God. Sabi ng Bible, hindi naman daw po malayo ang Diyos kapag hinanap natin siya. So prayer increases faith by praying for more faith daily. Kaya mga minamang kapatid sa Panginoon, sabi ng Mateo chapter 7 verse 7 and 8, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened to you. For anyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to anyone who knocks, the door will be opened. Kaya ang ma-encounter ang Panginoon ay nangangailangan ng paglalaan ng panahon, effort, at sakripisyo, kapatid. Kagaya po dito sa sitwasyong ito, kay nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa ating Panginoon. Kusang loob po. Kaya kapatid, huwag kang ma-discourage kung ikaw ay lagi nag-i-invite ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kapatid, ng iyong mga kapamilya. Ang mga wise men, nung hinanap nila ang Messiah, ay iniwan po nila ang kanilang pamilya, ang kanilang comfort zone, just to seek baby Jesus. Malayo ang kanilang nilakbay, pero hindi nila inalintana ang pagod, yung layo, para lang sumamba at maghandog sa Diyos na tagapagligtas. Maging si Zaccheo, gusto niya makita si Jesus, dahil napakaliit siya, kay siya'y umakyat sa puno ng sycamore tree. Ang babaeng 12 years nang dinudugo, naubos na ang kanyang kayamanan, kapapagamot, hindi pa rin po gumagaling. Mas lalo pang ang lumalala. Kapag ikaw nang hina, nalulungkot, o may matinding pangangailangan, kapatid, I encourage you to seek the Lord. Sabi ng Mateo chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Sabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang sabi ng 1 Chronicles chapter 16 verse 10 and 11, glory is holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Kaya seeking God includes worshiping and praising the Lord, exalting His name, rejoicing in Him, drawing upon His strength, and coming to Him in prayer. Kaya ito'y nararapat nating gawin, mga minamahal. Kaya nung may matinding battle na kakaharapin sila Haring Jehoshaphat,
They seek God by prayer and fasting publicly. Okay? Then God will give them success and victory. Hallelujah. Mga minamahal, ang paghahanap sa Diyos ay pagpapakita ng mataimtim na panalangin at taus-pusong pagsamba. Kaya maging ang pagtawag sa Diyos sa panahon ng kagipitan. Ang paghahanap sa Panginoon ay isang pagpapakita ng ating pananampalataya, pagkilala at paggalang sa Kanya. Seek God, be still and know that He is God. Amen po. For you to increase your faith, kapatid, continuously seek God. And secondly, listening to God. Makikita po natin na itong napakaraming tao ay excited silang makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya I pray na sana tayo ganun din. Okay? Na pagdating ng Sunday, excited tayo na hanapin ang mukha ng Panginoon, makinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay, nagbibigay buhay. Kay Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. When you increase your faith, you also increase your ability to hear. Ano ito? Yung Rhema word. Hearing God's word increases faith because hearing engages the brain more than reading. Okay? Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay nagdaragdag ng pananampalataya dahil ang pandinig ay nakakaakit sa utak ng higit pa kaysa sa pagbabasa. Kaya when you read God's word, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kapatid, basahin mo ito na naririnig ng iyong tainga. Jeremiah chapter 11 verse 9 to 11, sabi dito, muling sinabi ni Yahweh kay Jeremias, naghihimagsik laban sa akin ang mga taga-Juda at Jerusalem. Verse 10, ginawa rin nila ang kasalanan ng kanilang mga magulang. Hindi nila sinunod ang aking utos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang Israel at ang Juda ay kapwa sumira sa kasunduan namin ng mga magulang nila. Verse 11, kaya binalaan ko sila na sila ay aking lilipulin at wala isa mang makakaligtas. At kapag sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila papakinggan. Grabe, tandaan po natin, God is good listener. If we do not listen to God, God will not listen to us. Ang maganda po dito, makita natin dun sa verse 14, at ikaw naman, Jeremias, huwag mo nang idalangin ang mga taong iyan. Kapag naranasan na nila ang paghihirap at sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila papakinggan. Nagalit ng Diyos. Kasi ang Diyos ay mapanibughuin. Ang pakikinig sa Diyos ay nagdudulot ito ng bagong paghahayag ng kanyang pagkatao. At sinasabi sa atin kung ano ang kailangan nating gawin. Ang pag-acknowledge sa Panginoon ay pagsasaalang-alang sa kanyang mga sinasabi. Kinikilala ang kanyang dakilang kapangyarihan, nagtitiwala sa kanyang patnubay, at sinusunod ang kanyang mga instruction. Mga minamahal, God continually seeking to guide us. But if we are not listening, makakaligtaan natin ang kanyang mga instruction at posibleng maging mali ang ating landasin. Awit 119 verse 105, salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag ang tumatanglaw. Mga minamahal, listening to God is important for our faith to grow and increase. Amen po? Mark chapter 4 verse 24 says, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you. And still more will be added to you. So kung ikaw, kapatid, ay makikinig sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, ipapahayag niya ang kanyang mga plano, layunin, at maging ang iyong destiny. By listening, you can position yourself close to God. Hallelujah. Mga minamahal, third principle, believing God. Ang sabi ng verse 4, pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon,
Pumulaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, naniwala po siya. Ihuhulog ko ang mga lambat. Sinabi ni Jesus kila Pedro, ilaglag nila ang lambat sa medyo kailaliman. Teka muna, magdamag kaming ng isda, walang huli. Tsaka araw ngayon, wala nang mahuhuli pa. It is important to believe on what the Lord says. When you believe in God, you will see His glory. Hallelujah. Hindi mo lang makikita ang kanyang kalwalhatian, kundi mararanasan mo pa, kapatid. Amen? Kapag ka naniwala ka sa kakayahan ng Diyos, kaya kanyang iangat ang estado ng buhay mo. In other words, kaya kang pasaganain ng Diyos. Kaya kang panagumpayin. Hindi mo man alam ang mga nangyayari ngayon, nahihirapan ka, maraming kulang, pangangailangan, kabi-kabilaan ang mga trials and testings. Kung magtitiwala ka sa Diyos, kapatid, alam niya ang gagawin niya para sa iyo. His thoughts are not your thoughts. His ways are not your ways. Kaya pagtiwalaan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Hallelujah. The more we know God, the more we make intentional choices to trust Him. Amen? Pang-apat na prinsipyo para mag-increase yung ating pananampalataya ay yung atin pong pag-submit sa ating Panginoon. Submitting to God. Sa panahon ngayon, whether we like it or not, kailangan natin magpasa ilalim at magpasakop sa authority ng Diyos. Upang anuman ang ating gawin, tayo ay sasamahan ng Panginoon. Anuman ang ating ginagawa, hayagman o lihim, lahat ng ito ay nakikita po ng Panginoon. Job chapter 22 verse 21 to 26. Sabi, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Sabi sa Tagalog ng verse 21, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Verse 22, makinig ka sa Kanyang itinuturo. Mga sinasabi niya, itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan. Ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Verse 25, sabi dito, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman, na siyang ginto't pilak na iyong papahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. So, nasusubok ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagpapasakop. Submission. Sa Panginoon, sa magulang mo, sa leader mo, sa pastor mo, and even to our government. Kaya maraming napapahamak, nadidisgrasya. Nagmamaneho, wala naman lisensya. Okay? Ang minamaneho, hindi naman nakarehistro. Kung magpipray ka na proteksyonan ka ng Diyos, hindi ka nga sumusunod sa instruction. Tama po ba? There are benefits in submitting, kapatid. There is protection and peace. Walang agam-agam, walang takot. Kung wala kang lisensya at hindi nakarehistro ang sasakyan mo, pag may huli sa harapan, titigil ka . Ngayon, maantala ang biyahe mo. Remember that there is blessing in submitting, kapatid. Kailangan po natin ng covering ng Diyos sa buhay natin. Okay? Kaya magpasakop tayo sa Kanya. Therefore, we must submit our own desires, hopes, and wants, and choose to follow Jesus wherever He leads. Amen? When we submit ourselves to God, we acknowledge His Lordship in our lives. Kaya nararapat lang, kapatid, na tayo ay magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At darating yung panahon, sabi niya ay itataas niya tayo.
Kaya submitting ourselves to God means that we listen to Him, obey Him, and follow Him. Doon po manggagaling yung panglimang puntos po natin. Obeying God. Kaya sabi ng verse 6, ganun nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kahit halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat, halos lumubog ang mga ito. Maliwanag po na sinasabi ng verse 4 at 5. Okay? After mangaral ni Jesus, sabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang iyong lambat upang manghuli. Ang sagot naman ni Pedro, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko po ang lambat. Faith is an action. Kaya naniwala si Pedro sa sinabi ng Diyos kahit labag sa kaalaman ng mangingisda na mangisda sa araw, isinunod niya ang sinabi ni Lord. Pagkalaglag ng lambat, sila ay nakahuli ng maraming isda. Ang pagsunod sa Panginoon ay isang challenge ng ating pananampalataya. The power of faith increases faith by acting on even small amounts of faith. Naniniwala ako, nais ng Diyos kapatid na sumagana ka at magtagumpay. Pero may mandate siya sa iyo. Kalakip neto ang iyong pagsunod. Si Abraham ay sinubok ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Genesis chapter 22. Sabi ng Diyos sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay nakinig at sinunod ang sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya 3 araw silang naglakbay. Verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Verse 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Verse 10, nang saksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Hallelujah. Sabi ng verse 14 sa English version, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Sabi ng verse 15, mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Malinaw kapatid that there is blessing in obeying. Kung hindi sumunod si Abraham, pagpapalain kaya ang kanyang lahi? Kaya ibang story naman po siguro noon.
So habang po tayo ay sumusunod sa Panginoon, mas lalong nagiging ganap ang ating pananampalataya. Habang tayo ay nagpapagamit ng buhay sa Panginoon, mas lalong nag-i-increase, nadadagdagan ang ating pananampalataya. Bilang pagwawakas, in order to increase your faith, it is important to renew your mind on the Word of God and embrace a relationship with Him. Tama po ba? Magtiwala ka na gagawin ng Diyos ang Kanyang ipinangako. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Isuko mo ang iyong kalooban at tanggapin ang Kanyang kalooban. Amen? Whatever circumstances, crisis that you are facing right now, kapatid, increase your faith. Don't trust on your five senses. Put your faith in God. Hold on to the promises of God or the Word of God. Amen? Hebrews chapter 11 verse 1, faith is confidence in what we hope for and the assurance about we do not see. Sabi dun sa verse 6, and without faith, it is impossible to please God. For anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. I-reward ng Diyos ang ating kasipagan na hanapin ang Panginoon ng may pananampalataya, pagtitiwala sa kapangyarihan, kakayahan ng ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! God will reward your faithfulness, kapatid. Kung ano man ang mayroon ka, maliit na negosyo, maliit na sahod, maliit na ipon, kahit sabihin din natin na maliit na pangarap, kahit maliit yan, when God is pleased to your faith, you will be prosperous and successful. Amen? Kung ang 2 isda nga at 5 tinapay, pinarami ni Jesus at napakain ang 5,000 kalalakihan. Kung ang konting harina at gapatak na langis na huling pagkain ng mag-ama, bago man lang sila mamatay, dahil ito ay ipinakain sa lingkod ng Diyos, kailan may hindi naubusan ng harina at langis ang kanilang lalagyan. 2 Kings chapter 4. Kapatid, God can do more with those little resources you have. Faith needs to be increased to achieve success and victory. God will increase your faith when you seek Him. Listen to Him. Believe. Submit and obey. Kapatid, pray that the Lord will increase your faith. Amen? The manifestation of your faith in God increases your anointing. Hallelujah. Glory to God. Let us pray. Heavenly Father, thank you for infilling us with your word, your power, and your glory. Father, I pray, give us hope and confidence to put our faith in your words, your grace, goodness, and your faithfulness, even in difficult times, in the name of Jesus. Bless all the viewers, Lord, financially, physically, emotionally, intellectually, and most of all, spiritually, in the mighty name of Jesus. Father, help us to be faithful and to obey you no matter what. Anoint us, Father, as you increase our faith. We will do great things according to your words, and your will be done in our lives. In the name of Jesus. This I pray. We give you glory and honor. In Jesus' name. Amen.